Po. And good afternoon. Kamlay kayo? Yan. Okay. So, yung topic natin, ito pa rin. Jesus ano? Greater than? O Jesus better? Okay. So, continuation siya ng mga series natin. So, ngayon, ang pag-uusapan natin is, pabasa po. Jesus is better than the world. Tagalog, mas magaling. Sige. So kung may Bible kayo, ito yung text natin. May pagbuklat kayo sa akin sa 1 John, makita may 2:15 to 17. Okay? Sabi dyan, do not love the world or anything in the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Okay. So bigat, no? Sabi daw, do not love the world. Hello. Better? Okay. Mahina? Ito is better than Ito better. Yan, better. Okay talaga pag ano. Okay, game. Sabi dyan, do not love the world daw, anything in the world. Bawal daw. Bawal ba? Do not no? Pero, we all have something na ina-anticipate natin, di ba? Okay. Sige, yung attention natin, guys. Okay, eto, sa screen. Isa pa, basa ulit. Sabay-sabay para may energy. Do not love the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God Lives forever. So, di ba, sa atin marami tayong ina-anticipate sa habang tayo ay nandito. Ano yung mga bagay na yun? Isa-isay natin. Salary, kung meron nagtatrabaho, yan, usually yan yung pinaka-inaantay natin. Si Crush. Hoy! Hoy! Si Crush. Bakit? Okay lang yan. Sama yan. New series. Yung mga nanonood ng ano. Hoy, tama na. Okay. So yan, new series. Concert. May naman ba ng concert? Wala. Social media post. O yung validation social media na pag-usapan natin last time. So yan, yung mga TikTokers ba dito? Alison? Okay. New shoes. Follow ko yan. New shoes. Yan. Sabi naman dyan, none of those things are automatically sinful. Di naman siya masama, yung mga nakalagay dyan. Yung series, yung pag nanonood tayo, social media post, news, wala namang masama Sabi dyan. Pero ang tanong sa atin, what owns your heart? Kasi sabi, because whatever capture your heart eventually control your life. So doon sa text natin kanina, sabi niya ni John, hindi niya sinusulat yon para sa mga unbeliever. No? He was writing to Christians. Ibig sabihin, yung text nung binasa natin para sa ating mga Kristiyano. Meaning, kahit Christian tayo, possible pa rin tayo o mahulog or mahalin ang mundo more than kay Christ or kay Jesus. So yung mga bagay na yan, pwede natin yung mas mahalin or bigyan ng attention kesa sa ating Panginoon. Okay? Bigyan natin ng emphasis yung text. Sabi John, do not love the world. Yan. Hindi na sinabing don't use the word. So, ang sabi dyan, do not love the word. Meron siyang difference, no? Sabi, God created the word, but the word dyan refers is to the system that opposes God. O, sinasabi, yung mga bagay na nag-oppose or taliwas doon sa sistema or yung dinisign ni Lord sa atin. Kasi, usually, ang culture natin or ang binibigay sa atin ng word, ganito. Yan. You don't need God. Follow your heart. Yan, sundin natin ang ating mga puso. Guys, live yourself. Live for yourself. Okay? Success is everything. Yan. Yung culture natin, or usually sa social media, lalo na sa mga generation ngayon, madalas ini-empowered natin yung ating mga sarili using yung mga phrase na yan. So, you don't need your God. Follow your heart. Live for yourself. Yan. Success is everything. Yan. Pero sabi doon, the world is passing away, but Christ remains forever. So, all of these things na pinag-aaralan natin pagdating sa ating mundo is temporary. Okay? So, sabi dyan, si John, nagbibigay siya ng reminder, no? Everything in this world offers has expiration date. So, hindi naman naglalas maraming bagay sa atin. Like, for example, yung pera natin, di ba? Hindi siya lagi naglalas. Yung new shoes, nasisira din siya.
At saka yung iba pang bagay. Minsan, nagpapalit kayo ng crush. Minsan, isang linggo lang, tapos bago ulit. Kapag meron kayong series, pag natapos na, iba na ulit. Diba? So, everything, meron siyang expiration date. Okay? Clear? So, punta tayo sa ating unang pointers. Sabi dyan, the word constantly competes with your heart. Pag sinabi competes, ano ibig sabihin? Pinapaglaban? So, ano yung magkalaban? Word at saka Jesus? Yan. Sabi, the word constantly competes with your heart. Ano sabi? Do not love the world or anything in the world. Okay, sabi sa verse 15, no? Sabi dyan, si John, hindi niya sinasabing the word competes your schedule or kapag may schedule kayo, usually, mas binibigyan natin yun ng priority. At sabi niya, it competes with your love. Sino ba ang love dapat? Si God? Yung mga last series natin, pinag-uusapan natin yung transcending of love, no? At sinasabi sa atin na ang greatest love ay sino po? Si Jesus. Okay? Sabi, Christianity, kanina, in-emphasize kanina na yung writing ni John ay para kanino po? Para ba sa mga mundo? Hindi. Para sa Christian. Kung ang sistema natin or design natin is hindi pang mundo, para sa atin yung instruction na yon or yung framework na yon, okay? Kasi hindi siya magmamatter kung binibigay mo instruction para sa secular or yung sa worldly. Nakukuha po natin. Okay. So sabi diyan, Christianity is not merely about behavior. It's about affection. Ang unang tanong sa atin, di ba? Who has your heart? Kasi kung nasan yung heart natin, usually nandun tayo. Okay. Sabi sa Matthew 6:21, where is your treasure is, your heart will be also. Okay, so marami sa atin, pagkagising natin, ina-identify natin agad kung ano yung gagawin natin. At yung unang pumapasok sa isip natin usually controls our desire for the day. For example, ito madalas nagagamit din siya pagka may mga offering or tithes. Kapag ano ba familiar? Halimbawa, meron kang business. Familiar with the business? So for example, nagtayo ka ng negosyo. Gusto mong maging successful yung negosyo mo. Ang ginagawa mo, unang pagkagising mo, iisipin mo agad yung negosyo mo, di ba? Kasi, nandun ang ating puso, di ba? For example, meron kang bagong something, may bago kang bike. Pagkagising mo, gusto mo agad yung bike kasi nga, nandun yung heart mo. Pero sa ating Christian, ano ba dapat una nating iniisip? Anong pinag-pray pa kayo pagkagising nyo? Agad? Minsan hindi, di ba? Ang hirap kasi lalo na kung nagising ka tapos late ka na sa school, hindi ka na makakapag-pray nun kasi asikaso ka na agad. Kasi ang mindset natin nasaan? Sa school. Hindi naman siya bawal, pero kasi nandun yung heart natin. So yun yung inuuna natin. Okay? Sabi dyan, the enemy knows he cannot destroy our faith. He'll distract it. Meaning, hindi niya kayang basagin yung pananampalataya na meron tayo. So ang ginagawa ng kaaway, dinidistract niya tayo. So, pag distracted kayo, mahirap mag-act upon it. Sabi dyan, hindi kailangan maging, halimbawa, or against. For example, iba yung paniniwala mo para malayo ka kay Lord. Minsan, yung reason kung bakit tayo lumalayo sa Lord, kasi madalas, busy tayo, distracted tayo, or comfortable tayo. Diba? For example, nagpe-pray ka or meron kang quiet time kapag gusto mong mag-aral ng word, tapos ang dami mong notification. Kasi inaabangan mo yung mga posting mo sa TikTok or yung mga friends mo kung mag-ML na ba kayo or kung ano, di ba? Pagka-distracted ka, mas napupunta yung heart mo doon, mas binibigyan natin ng attention yung mga bagay na yun, di ba? So, kapag sa inyo, as youth, meron kayong mga pinagkakaabala na hobby, like yung games, kung meron kayo, kung mga adult naman, yung career or yung relationship. Di ba? Madalas, mas binibigyan natin yun ng emphasis kasi yun ang heart desire natin. So, all of this saying, sometimes, it simply asks you to love something else more. So, doon tayo din-distract. Mas binibigyan natin ng love yung isang bagay compare sa ating Panginoon. Diba? Example niyan, mas napupul kayo, wala siyang, hindi mo siya kayang i-manage. Like for example, magnet, diba? Sa magnet, merong polarities, diba? So, usually, pinupul ka nun kung what direction. So, it could be
doon ka sa south or sa north, or sample natin kay Jesus or saan sa world. So, ang tanong dyan, hindi kung saan ka naglilin eh, kung saan ka mas nagpupul. Clear po? Sa atin? Okay, hindi mo siya kayang i-controlin. Gets ba natin? Okay. So, yan. Number 1, worldly desires never truly satisfy. Okay. Hindi tayo masasatisfy ng ating mga worldly desires. Sabi sa 16, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of the life. The life, tama. Sabi niya, minsan, yung mga sinabi natin, pleasure yun sa atin. Like for example, yung number 1 kanina, yung comfort, sinful cravings natin, lalo na kapag kami gusto tayo or hinahangad tayo, mostly, ang tendency niya, dahil gusto mo makuha yung bagay na yun, mas naglilid ka towards doon. Diba? Halimbawa, gusto mong, lalo na kapag may gusto kang something, dapat maging maingat tayo doon. Kasi kung halimbawa, napipeer pressure na kayo, ang nangyayari, ang tendency nun, gumagawa na kayo ng mali dahil gusto nyo makuha yung bagay na yun. Nadidistract na kayo doon. Pero in reality, hindi siya ganun ka-importante. Okay? Yan. So, comparison natin dyan, yung mga pride natin sa buhay. For example, yung status natin or yung recognition na gusto natin makuha or validation towards other people, madalas ito yung nakaka-distract sa atin para lumapit tayo sa Panginoon. Kasi mas malaking attention span yung binibigay natin sa mga bagay na yan. Okay? The word keeps promising satisfaction without ever delivering it. Ano po ibig sabihin yan, Kuya Franz? So, sample, yun yung problem dito eh. Halimbawa, desire natin, gusto natin mas marami tayong pera. Sino bang ayaw? Meron ba ayaw? Uy, may ayaw, may nagkaasa kamay. Okay, so sino gusto? Ayan, lahat tayo gusto ng pera, pero sa word, di siya nagiging enough. Ang reason, hanggang ngayon, wala tayong ma-meet na nasasatisfy ng pera. Kahit mayaman ka na, gusto mo pa rin magpayaman. Diba? Ano yung sinasabi doon kanina na desire of the flesh? Dahil mayaman ka na, nagko-commit ka pa rin ng mas maraming kasalanan. Sample na lang, hindi na tayo lalayo, di ba? Yung current na nangyayari sa ating politics. Yung mga tao na to, enough naman na, di ba? May mga kaya na sila sa buhay, pero yet, nagnakaw pa rin sila kasi hindi sila nasasatisfy. Clear po? So, kung mayaman na tayo, naghahangad pa rin tayo ng ikayaman. Ngayon, gusto pa natin umangat. Lalo na tayo ngayon, wala pa naman tayo sa ganyang part, pero pag dumaan tayo dyan, yan, mahirap pa rin. More followers sa mga nagti-TikTok. Yan, importante kasi yung validation sa atin. Di ba minsan, nakaka-boost kasi yan ng ego natin or confidence natin eh. So pero, kahit marami ka ng followers, nakaka-insecure pa rin. Kasi there is something or someone better. So lagi yun, no? Hindi tayo nagiging enough. Kasi laging may better sa atin. May mas magandang influencer, mas maraming follower, mas magaling sa ganito, ganyan. Di ba? So yan, hindi tayo nasasatisfy. Or achievement. Yan, sa mga kabataan, mostly ngayon, very competitive yung generation ngayon eh. So gusto nila, meron silang achievement sa school, sa maraming bagay. Hindi siya masama, no? Pero ayan, still empty. Kahit nakukuha na nila yung mga achievement eh, hindi pa rin enough. No? Hindi pa rin nila makuha yung kailangan nilang validation kahit na dami-dami na nilang na-achieve. Clear po? Yan. More relationships. Yan, tinatry natin mag-build ng maraming relationships. Pero, yet, hindi pa rin natin mahanap kung ano yung relationship para sa atin. Uy, bawal magturuan. Okay? Sabi diyan, because the heart was not designed for because the heart was designed for something eternal. So, ang sinasabi dun sa scripture, sabi yung sulat ni John, is not for the secular people, it's for the Christian. So, it was never designed, or yung framework na ginawa niya, hindi yun para sa atin. Hindi yun para sa mundo, kundi para sa atin. So, hindi tayo maiintindihan talaga kung bakit yung heart natin was designed for something eternal. Kasi nga, everything is passing through sa word na meron sa atin. Okay. Sabi dyan, quote lang natin yung mga previous na topic natin, yung Samaritan woman. Sa youth ba yun? Sa umaga yun. Ninagay ko siya dito, yung, di ba, meron doon yung whoever drinks this water will thirsty again. Ewan ko kung na-encounter nyo na yung story na yun sa Bible.
yung si Jesus nasa parang ano siya ba doon, tapos ang hingi siya ng water doon sa isang Samaritano na babae. Di ba? Sasabi sa kanya ni Jesus, kung sino man yung magdi-drink will never thirsty again. Di ba? Yung sa kasalanan kasi natin, hindi tayo nasa-satisfy doon. Lagi yung parang laging give me one more, o konti pa, hindi ka tumitigil. For example, if you guys have parang vices, example nagsusugal ba kayo? So yun, wala pa naman sana, no? Pero halimbawa na lang addiction, kung merong dumadaan sa mga ganun, hirap siya tigil. Kasi psychologically, mahirap siya itigil, tapos nakasanayan kasi niya yan, may routine yan. So ang sin, kino-comfort tayo doon na bukas na lang ako, titigil. Okay, bukas na lang ako i-stop kasi nag-enjoy pa ako eh. Laging bukas, ang bukas hindi nyo yung nare-reach kasi nga tomorrow never ends. Diba? Laging kapag bukas na may bukas. So yan, halimbawa, kapag na-addict kayo sa isang Shopee, may nag-Shopee, o di ba pag marami kayong pera, bili kayo ng bili sa Shopee, sana lang, deserve ko to. Yan, kaka-deserve, hinahaipon. So for example, may mga ganyan. So relationship, sana lang, baka yun na yung right guy or right girl for me, tapos ginost ka na ulit. Kakasabi mo lang no? So, sakit? Tama yan. So, isa pa achievement, ganyan. Tapos, isa pang success, pero hindi nagiging enough. Kasi nga, lagi siyang one more. Ganun tayo kino-compromise or kino-comfort ng ating sin. So, ayan. Katulad nung sa example natin sa Samaritano, drinking seawater, the more you drink, the thirstier you become. Diba? Ganun kasi ang kasalanan. Pagka binibigay niya yung pleasure sa'yo, naghahangad ka pa ulit. Kasi nga, masarap siya sa pakiramdam. Diba? Kapag na-achieve mo yung isang bagay na yun, fulfilling siya. Nagbibigay ng instant gratification sa buhay nyo, kaya mahirap siyang iwasan. Okay, halimbawa, if you guys nasa toxic relationship, so for example, sa yun kasi madalas, dumadaan tayo sa hindi pa kasi ayos yung mga frontal lobe natin. Madalas, tinatolerate natin yung mga bagay based on satisfaction. Kasi halimbawa, physical attention. Kapag may girlfriend or boyfriend kayo, syempre part yung halimbawa nag-holding hands kayo, di ba? Kahit hindi naman talaga okay yung relationship nyo, kasi nasa-satisfy niya yun, hindi kayo bumibitaw. So another day, okay lang, bukas baka magbago pa to or what. So di ba ganun yun? The more you drink, the thirstier you become. Hanggang sa mag-commit na tayo ng mas maraming, or mas malala, or paano ba, mas mabigat na kasalanan, parang ganun. So yung sin, ganun siya nag-work, it promise relief, pero, yung soul natin, mas nagiging thirsty. So, mas naghahangad tayo ng mas grabe or mas magandang affection. Okay? Pointers number 2 yun guys. Mali lang ako nang nalagay. So, yun yung number 2 natin. Balikan lang natin. Worldly desires never truly satisfy. Okay? Number 3. God's will last forever. So, lahat ng tinalakay natin kanina, temporal siya or temporary siya, no? Yung mga example natin kanina, may mga hindi naglalas talaga. Pero ano yung promise dito? God's will, pabasa po. God's will last forever. So may naglas din, sa wakas may forever din. So ayan yun. Kanina po may kita? Kay God. Sabi dyan, the word and its desire pass away. Sabi dun sa verse kanina, but whoever does the will of God lives forever. So, ito yung greatest contrast na pinag-aaralan natin, no? The word, temporary, pero si Jesus po ay eternal. So, halimbawa yung mga trend setting natin, yung mga forma natin, yan, kumukupas yan. Nagbabago ng technology, yung popularity, nagbabago, so hindi natin mapapangako sa bawat isa yan. Kaibigan nga natin, minsan nagbabago Diba? Over time, nag-change tayo based on experience and all. Career, kahit na ito yung natin, nag-change tayo ng career, nahanap natin yung heart desire natin. Katawan ng tao. Yan, example na lang, di ba? Kayo, tumatanda kayo, nag-adolescence kayo, nagbabago din kayo ng shape in terms of your body. Pera, yan, pinaka-number 1 na temporary. Mabilis lang yan. Everything fades. But ano po yung sabi kanina? Ang eternal is si Lord. Sabi dyan, when you build your life on Christ, you're investing in something that death cannot take away. So, meron tayong pinag-aralan dito yung sa topic ni Pastor Bry, yung nagtayo ng bahay sa sand at saka sa rock. Na remember niyo yung topic na yun? Diba? Pagdating ng bagyo, ano po yung
nating naiwan na house? Yung nasa rock. Kasi smart siya, no? Siya naglagay ng ano. The rock is Jesus. So yan, Jesus is our rock. Diba? Parang most of the time, pinipili natin yung temporary. Kaya hindi siya naglalas. Nasisira siya agad. Pero at the end of the day, ang sinasabi sa atin, live for eternity. Kasi yung kung ano yung feel natin goods, most of the time, it's temporary. Pero yung kay Lord, it's eternal. Kasi yun dapat ang design ng heart. Diba? Katulad kanina, sabi, follow your heart. Sino ang alipin ng mga puso? Lahat tayo. Kasi gusto natin yung satisfaction na binibigay ng ating heart. But at the end of the day, ano sabi ng scripture pagdating sa heart? Heart is deceitful. Okay? Pag sinabing deceitful, ano po ibig sabihin? Deceitful. Deceitful. So, ibig sabihin, mapanlin lang siya. Diba? Kahit kayo mismo, kahit tayo mismo, hindi natin ma-identify kung ano yung sasabi ng heart natin. Basta kung ano yung gusto natin, yun lang yung gagawin natin. So, anong instruction sa atin? Heart wasn't supposed to be followed. It was supposed to be led. So, tayo po dapat ang nag-i-instruct sa heart natin. Kung ang heart natin, sabi kanina, nakafocus kay Lord, so nandun yung treasure, di ba? Automatically, tayo ang nagli-lead ng heart natin. Clear po? Okay. Sabi dyan, the biggest battle isn't always between good or evil. Sometimes it's between temporary versus eternal. So, yung mga example natin kanina, no? So, mga bagong thing like social media, career, achievement, and all part yan. Pero ang tanong, mas excited ba tayo sa mga eternal things? Like yung, for example, knowing Jesus better or knowing Jesus more. Diba? Nagbabasa ba tayo ng Bible? Mas madalas na ba tayo nagpe-pray compared before? May quiet time na ba tayo? All of these things are eternal. Pero mas madaling gawin yung mga temporary things. Kasi nga, temporary siya. Band-aid solution, and yun. Okay? Nag-disciple na ba tayo? Especially sa youth na umaten na sa atin for the longest time, di ba? Minsan ba, tinanong natin na, gusto ko rin magkaroon ng ministry. Diba? Lahat tayo, minsan may ganong desire. Tinatanong na ba natin yung sa sarili natin? Or mas gusto natin yung mga temporary desires? Okay? Sabi dyan, build your life on Christ. Build your life on Christ because when everything else fades, He remains. Okay? So, lahat ng temporary, nawawala kasi nga temporary siya. Pero ano po yung promise dyan? Because when everything else fades, sino po ang naiiwan? Jesus. Pag sinabing easy na yan, Jesus. Okay? So, sa ating mga kabataan, napakahirap na mag-identify ng mga gusto natin. Kasi madalas, ang sinusunod lang natin yung mga heart desires na meron tayo. Most of the things na gusto natin are temporary. Kasi nga, youthful tayo eh. Straight, pasaway, diba? Gusto natin instant. Lalo na sa mundo ngayon, tinuturuan tayong maging instant. Instant noodles nga, bilis lang eh. Tapos naiinip pa tayo eh. Diba? Hindi na tayo sanay naghihintay. So maraming nakakakibat doon kapag madalas, mas gusto natin yung mga temporary things. Diba? Even if you guys enter in a relationship, most of the time, ganyan yung nangyayari. Impatient na tayo, hindi na tayo matyaga. Diba? Yun ang nangyayari. Pero when we focus our things to eternal things, yan yung may mga nagpo-produce ng perseverance, kindness, mga fruit of the Spirit na pinag-aaralan natin because those are the things that eternal. And yun ang design sa atin. Yun ang framework ni Lord para sa Christian. So bakit hindi siya nag-work sa mga hindi Christian? Kasi hindi nila framework yun. Hindi yun framework ng word. So yun, mag-fade talaga yun or hindi yun maglalas sa kanila dahil their heart wasn't designed para sa ganun. So they're designed para maging sa mga temporary things. Kaya ang scripture, yung sinusulat ni John kanina, ano sabi kanina sa pointer number 1? Kanina siya sinulat para saan? Para sa Christian. So if you consider yourself or ina-identify natin yourself as Christian, dapat ang design mo or framework mo yung pag-Christian. Okay, nag-work ba kapag pinaayos mo yung Android mo sa iOS? Hindi. Di ba hindi? Kasi ang design ng iOS is different from Android. So, hindi natin yung pwedeng ipilit. Okay? So, yan. I hope magkaroon tayo ng realization dun sa part na building our life on Christ. Kasi tayo, at si Lord ang mag-identify sa atin yan, no? When everything else fades, ang nananatili po sa atin, si Lord. Okay? So, tanong natin. So, ito ang pag-uusapan natin later.
Ano ang mas laman ng isip at puso mo? Ang mundo o ang kaharian ng Diyos? Clear po? Okay, so let's pray. Dear Lord, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong afternoon na to na binigay mo sa amin, Lord. I pray na mapag-usapan namin yung topic mo ng mas deeper, Lord, dyan sa bawat group namin. And Lord, I pray na lumabas kami ng maayos, Panginoon, safe at dala-dala yung salitang iniwan mo sa amin ngayong afternoon, Lord God. Patawarin mo po kami, Lord God, for all the sins that we have committed against you, Lord God. Ikaw po ang magpatubo ng mga seed na to, nang sa ganun, Lord God. Malaman namin na makapag-focus kami dun sa mga eternal things compared dun sa mga temporary things na pinag-provide ng mundo ito, Lord God. I pray na pagkaingatan mo kami sa aming pag-uwi at sa mga susunod na araw na pagdadaanan namin, Lord God. I ask this, Panginoon, in the mighty name of your Son, Jesus. Amen.